Hello po, konnichiwa, minasan. Dalawang buwan na po akong hindi nakapag-upload. Gawa po ng busy po sa work. Ngayon lang po ako naka ah, nagkaroon ng oras na mag-video. Ah, Dahil nga po, kahit linggo may pasok po kami. Wala pong pahinga. Ngayon po, ang topic po natin ngayon, may mga nagme-message kasi sa akin ng mga tropa ko about sa agency po na pinag-a-applyan nila. Ngayon ho, yung agency na yun parang di ko pa po na dito sa New Zealand. Kaya binigyan ko po siya ng tip kung ano pong diskarte, kung paano malalaman yung agency na yun na legit. May mga legit po na agency po talaga. Kaya nga po, kailangan po nating pumili ng agency na naka-base po dito sa New Zealand. Kasi po pag di po naka-base dito sa New Zealand, parang magdadalawang isip ka na. Kasi po pagdating dito, may mga ipaprocess ka pa pong mga documents para magkaroon ka po ng trabaho dito. Halimbawa, yung agency is naka-base sa Middle East. Pero ito po ay disclaimer po, baka po di ko lang po alam kung may mga nagpapaano pa talaga, mga legit na naka-base sa ibang lugar. Pero I suggest po na yung pipiliin nyo po is yung agency na naka-base mismo dito sa New Zealand. Kasi nga po, yung kadalasan mga ganyan, may mga bayad po. Although nakausap ko po yung nung nagpa-verify ako, nagpa-transfer ako ng records ko po sa OWA. Kasi kailangan po i-transfer yung records mo, kasi dati sa Japan po, sa Japan pa po yung records ko as a OFW. Ngayon kailangan pong i-transfer dito sa New Zealand para pag bakasyon ko, di po ako sasabit sa immigration, di po ako ma-unload. Ngayon nakausap ko po yung isa sa mga staff sa OWA. Sabi niya po, wala po talagang bayad sa mga sa agency kapag nag-apply, which is ako po, nagbayad po talaga ako. Ngayon kung magbabayad ka na lang naman, dapat yung legit talaga na pagdating mo dito sa New Zealand, siguradong may trabaho ka. Kasi sa case ko, pagdating ko mga 2 weeks akong nakatenga sa sa accommodation. Ngayong 2 weeks na yun, nagpabayad na ako ng renta nun. Weekly kasing bayad dito sa renta sa bahay. Pero yun, babayaran mo pag nagkatrabaho ka na, hulog-hulugan mo. Yun, sabi niya, walang bayad talaga, based po sa sa batas po ng Pilipinas, yung sa OWA. Ngayon po nasa ka cross country kasi. Di ko lang po baka may alam yung iba na correct me if I'm wrong. Baka po tawag dito, baka po talagang pwede yung may bayad. Pero sabi ng staff ng wala daw bayad, which is sa case ko po, nagbayad po ako. Kasi nga po, pahirapan din po ang slot na makapunta dito. Lalo na ngayon po, kung nabalitaan nyo, may mga manggagawa dito sa New Zealand, dito mismo sa Auckland na 700 po na manggagawa na walan po ng trabaho, gawa na nag-close yung site nila, yung kumpanya nila. Kaya kung tutusin, full na po yung dito. Pero may mga hiring pa, may mga hiring din naman po, pero yung talagang yung kumbaga shortage ng mga skill na hina-hire lang ngayon. Kaya ang advice ko po sa kung wag po kayong padalos-dalos mag-pass ng mag-apply. Halimbawa, may nag-offer ng ganito na kailangan mo magbayad ng ganito. Tapos ito yung tapos pag-check mo sa page nila or sa website nila,
nasa ibang bansa po sila naka-base, hindi po sa New Zealand, magdadalawang isip na po kayo doon. Parang ano na, nasa sa inyo na yon kung tutuloy nyo ba o hindi. Kasi po malaking pera po yung bibitawan natin. Hindi naman po basta-basta yung pera kitain niya yon. Dapat po talaga higpit sinturon yung pagpabudget natin, lalo na nung ako dati yung gastos ko is malaki-laki rin. Naabot po ng 75 lapad lahat po, kasama yung transpo, allowance, yung mga ganun, ticket, lahat po yun 75 na lapad. Kaya kung sakaling ma-scam po tayo, nako, mabigat po sa ano yun. Kaya i-suggest po na unang-una nyo pong tingnan kung talagang legit yung yung agency na pinag-a-applyan nyo. At saka right now po, wala pa pong masyadong hiring talaga. May mga hiring pa na mga yung kumbaga hindi ko muna skill, like mga diesel mechanic, yung mga ganun, mga crane operator, yung mga mataas na na skill. Sa ko naman po, sa skill ko naman, full na po yung sa agency namin, full na po, hindi na po sila nag-hiring ng mga scaffolder po as of now. Kasi marami na po may iba pa pong wala pa pong trabaho. Tsaka po pala, kasi pagdating nyo dito sa New Zealand po, nasa kontrata po na kahit wala kang trabaho, basta na process na yung IRD mo, kung baga yung tinumber, kung tawagan sa atin, tinumber yan yung IRD, automatic po yun, may 30 hours guaranteed po. Kahit wala po kayong trabaho, may 30 hours guaranteed po kayo na sasahod pa rin kayo kahit wala kayong trabaho, para ma-cover nyo po yung yung mga renta sa bahay at saka pagkain nyo. Yun yung kagandahan pag dito talaga naka-base sa New Zealand yung agency nyo. Kaya sa lahat po nag-a-apply, good luck po sa inyo. Gumawa po kayo ng CV. Pass lang po kayo ng pass sa mga website ng mag-download po kayo ng app ng Seek, Indeed, Jora, trademe.com.nc. Yun, mag-pass po kayo kung tingin niyo po qualified po talaga kayo sa skill na yan. Yun lang po. Maraming salamat po. Sa ulitin po. Maraming salamat.